Ayan, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat ng grade 10 at mga nanonood sa atin ngayong hapon. Narito na naman tayo sa ating sesyon sa Itulay Filipino 10. Magkakasama na naman tayo na magbabalitaktakan sa ating talakayan ngayong hapon. Ayan. Okay. Syempre, muli pa rin makakasama ninyo si Tutor Donna sa ating talakayan. At ngayong buwan ay ipinagdiriwang pa rin natin ang buwan ng mga kababaihan, ang kadakilaan ng mga kababaihan. Yan. Ipinagdiriwang natin yan sa buong buwan ng Marso. At inaanyayahan ng lahat na makiisa at makibahagi sa gaganaping simultaneous earthquake drill. Bukas yan. Tayo ay makidak, cover at hold. Nang sa gayon ay maging handa sa anumang darating, partikular sa darating na sakuna, di ba? Mahalagang maging handa ang lahat. Ayan. Okay, syempre narito naman tayo sa ating sesyon na tinatawag nating palipad bati, kung saan ang inyong mga pagbati, pakikibahagi at pakikirahok sa hapong ito ay paliliparin natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas o kahit sa ibang bahagi ng mundo, di ba? Nais ko lamang na ilagay ninyo dyan, syempre ikomento ninyo yung pangalan ninyo, pangalan ng paaralan at dibisyon kung saan ang kinabibilangan. Gayon din, yung ating tinatawag na mga guro na kung saan ay talaga namang sumusuporta at ninanais na madagdagan at maitulay din ang inyong karunungan. Kaya sabay-sabay din nating ibahagi ang link ng session nating ito nang sa gayon ay marami pa tayong maabot at maitulay ang ating pagkatuto sa Filipino 10. Sisimulan na ni Tutor Donna ha, habang kayo ay sabi nga ay nagsisend ng mga link, okay, at nagbabahagi ng link natin ngayong hapon, paliliparin na natin ang inyong mga pagbati. At ang 2 minuto ay nagsisimula ngayon. Kasi napakarami ng nakita ko kanina pa lamang ay napakarami ng pagbati ang nakikita at nababasa ko. Kaya ang 2 minuto ay sisimulan na ni Tutor Donna. Magandang hapon sa iyo, Mark Daryl Lopez, Catherine May Simeon, Nicole Tejada Panganiban mula sa STO Camarines Sur. Yan, Catherine May Simeon, magandang buhay po. John Clyde Edanyo ng Kaibiga High School, hello sa iyo. Harchi Ramos Diadsalan ng San Mariano National High School, SDO Isabela, grade 10 Marangal. Francine Ann Ilaw Gutierrez ng napakadami ng pagbati ni Francine Ann Ilaw. Tinag niya yung mga kasamahan niya. Eliza Abaylong ng 10 Innovation ng Las Piñas East National High School. Cedric Mendoza ng Camarines Sur. Okay, SDO Camarines ng Godofredo Reyes Senior National High School. May taga-senior high dito. Hello. Maria Lea May Albarina, J. Lord Barolo. Okay, si Abigail Menoro. Shirley Aglugo Herminal. Pasensya na ha. Okay, ng tinatawag natin San Mariano National High School, Isabela. Jude Michael Botardo Hansali, nandito na. Magandang hapon po, Tutor Donna. Hello, Jude. Noemi Grace Ehusa Belarmino. Francine Ann Ilaw. Sir J. Lacson ng Kaibiga High School. Ayan, ng Caloocan. Mark Gonzales ng Godofredo Reyes Senior National High School. Christian Enosh Rivera, taga-Kaibiga High School. Hello sa mga taga-Kaibiga. Ang dami nyo ngayon. Arlene Elise Salazar ng SDO Camarines, ng Godofredo Reyes Senior High School. Gayon din kay Lian Giselle Marcelino ng Kaibigan National High School. Rainiel Malabat, hello Rainiel, ng Macabebe High School. Yan. Kathleen Asi Dayandante, Mariel Antiquenia
ng Ten Aguinaldo Kaibigan National High School. Ayan, napakarami ng pagbati ninyo at natutuwa muli si Tutor Donna na muli tayong magkakasama at marami tayong magbabalitaktakan ngayong hapon. Okay, pagpaumanhin kung hindi ko nabanggit ang lahat ha, mamaya pag may mga pagkakataon, paliliparin natin ang inyong mga pagbati. Kasi nasasabik, alam kong nasasabik na ang bawat isa sa inyo na simula ng ating talakayan. Kaya halina, atin nang sisimulan ang ating sesyon ngayong hapon. Hello sa lahat ha, lahat ng mga nanonood ngayong hapon. At alam kong makikibahagi. Okay, lahat ng grade 10, kahit hindi grade 10, alam kong meron din dito mga nanonood na hindi grade 10. Gayun din po sa mga guro na talaga namang sumusubaybay sa atin. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Ngayon ay nasa ikatlong markahan pa rin tayo, pero nasa ika-4 na linggo na tayo. Okay, module 4 na tayo. Ang paksang tatalakayin ay mga ekspresyon sa pagpapahayag ng layon at damdamin. Yan. Siyempre, ito ang ating mga inaasahan ngayong hapon na ihahanay ang mga salita batay sa kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Ikalawa ay naipapahayag ang sariling paniniwala at pagpapahalaga gamit ang mga salitang hudyat. Okay, sa pagpapahayag ng saloobin o damdamin. Yan ang ating asahan ngayong hapon. Handa ka na ba, grade 10? O handa na ba lahat kayong nakikinig na at nakikibahagi ngayong hapon? Patingin nga kung handa na ang lahat, patingin naman ng papuso at pa-thumbs up sa mga handa ng makibahagi ngayong hapon. Nabasa ko nandito rin si Kiana. Oh. Okay, Kiana Templo Nuevo. Yan. Sige, habang inihintay ni Tutor Donna ang inyong pag-thumbs up at pagbibigay ng puso bilang pagpapakita o hudyat ng inyong kahandaan. Okay, yan, babati pa tayo, no? Ayan, napakadami na. Si Kathleen Acid Diamante, handa na po, sabi niya. Okay, gayon din si Roberto, napakarami ng papuso. Talagang handang-handa na ang grade 10. Sige, handang-handa na ang lahat. Dahil dyan, sisimulan na natin. Balik-aralan muna natin ang nakaraan nating naging talakayan. Ito ang gagawin natin, ha? Panuto. Piliin sa kahon ang kahulugan ng simbolismong ginamit sa pangungusap. Letra lamang ang isulat. At katulad ng madalas nating sinasabi na kailangan ilagay yung bilang at pagkaraan ay sundan ito ng inyong sagot para alam ni Tutor Donna kung saan at anong bilang ang inyong sinasagutan. Naku, napakaraming papuso na yan na nagpapakita ng tunay na kahandaan ninyo sa hapong ito. Sige, hindi na natin patatagalin yan. Okay. Una, okay, yan yung pagpipilian ninyo ha, hanapin. Yan. Unang bilang. Nangamba ang ina nang masalubong niya ang pusang itim. Ano nga kaya ang kahulugan ng simbolismong may salungguhit? Okay, sa unang bilang. Pusang itim. Tingnan ko nga. Ayan. Ba, may sagot na si Mark. Okay, gayon din si Jude. Ba, may mga sagot na sila. Si Biona, si John, okay? Gayon din si Gia, yan. Sige, hintay pa tayo ng ilang mga, si Luisa, meron na ring sagot. Okay, ba, ang dami ng sagot. Si Patricia, si Denzel. At ang sagot nila, iisa lang ang nakikita ko. Letrang F daw, malas. At tama kayo dyan, magaling. Yan. Okay, sunod. Magaling, mahusay ha. Ikalawang bilang na tayo. Magsumikap ka lang, may araw pang darating. Ano kaya ang ibig sabihin ng may salungguhit nating simbolismo na araw? Tingnan, ayan, may sagot na si Kiana. Nakita ko na ang sagot. Bilang 2 pa lamang tayo ba? May bilang 3 na. Okay, si Lian, meron na ring sagot. Si Lay, si Luhel. Okay, meron pa at gayon din si John. Okay, ang marami ng mga sagot nila at ang nakikita ko mga sagot, pare-pareho, letrang E. Tama nga ba ito? Okay, yan, magaling. Araw, ang ibig sabihin ay pag-asa. Magaling. Husay. Ikatlong bilang. Dumaraing ang mga manggagawa dahil butas ang kanilang bulsa ngayong panahon ng pandemya.
Ano kaya ang ibig sabihin ng may salungguhit na butas ang kanilang bulsa? Ito ay simbolismo na ginamit. Sige, tingnan natin, butas daw ang bulsa. Aba, may sagot na. Ang bibilis sa mga sagot. Si Catherine, si David, si Mariel, si Chacha, si Herbie, Brent. Aba, pare-pareho ang mga sagot. Wala akong nakitang iba. Okay, tama nga ba ang kanilang sagot? Tingnan nga natin. Yan, magaling. G. Ibig sabihin ay walang pera. Di ba? Okay, sunod. Ika-4 na tayo. Tama. Okay, meron na ako nakitang sagot eh. Labis ang hinagpis ng mahihirap nating kababayan dahil sa mga buwaya sa gobyerno. Ang may salungguhit na buwaya ay sumisimbolo saan kaya? Bilang 4, ayan, ang dami ng sagot. Ninya, ni Eileen, si Heather, nandito rin, si John, si Jude, Jovan, yan, puro B ang sagot nila. Okay, B nga ba ang tamang sagot? Ayan, D, magaling. At panglima natin, hangad ng bawat Pilipino na masilayan ang matayog na paglipad ng puting kalapati sa kalangitan ng Pilipinas. Ano kaya ang simbolismo o ibig sabihin ng may salungguhit na puting kalapati? Ayan, ang bibilis ha. Meron na agad sagot ang mga mag-aaral natin ngayon. Mga 10, no? Mga grade 10 na magagaling. 10 gagaling pwedeng tawagin. Cheska, may sagot na si Shane, si Mark, si Chacha, si Charmaine, si Jan. O yan, halos lahat. Pare-pareho ang sagot. Magaling. Letrang C daw, sabi nila. At tama kayo dyan. Magaling. Ayan. Sige nga, tingnan nga ni Tutor Donna ang nakuha ng mga 10 na magagaling. O, 10 gagaling. Okay. Kaugnay sa na naging talakayan natin nung nakaraan. Aba, sabi ni Jude, 5/5. Good daw. Sabi. Ahusay. 5/5. Si Red Sir, si Precious, si Christine, 5/5 din. Aba, ang daming 5/5. Nagpapakita lamang na naging madali na para sa inyo ang pagkaunawa sa mga simbolismong ginagamit at ang kahulugan nito. Okay, at dahil dyan, papakan na ninyo ng puso ang inyong mga natutunan noong nakaraang linggo. Okay, bahusay grade 10 at natutuwa si Tutor Donna dahil sa inyong naging pakikibahagi. Hindi lang sumubok, kundi nagsikap talaga at nakita kong natuto. Yan, ang daming papuso. Salamat sa inyong mga papuso na yan, ha? At tunay na ginaganahan tayo lalo kapag ganyan kayong nakikibahagi at nakikipagbalit-taktakan. Mamaya, marami pa. Okay? Yan, sige. Pinusuan nyo na, tinatakan na ng puso. Ngayon, dito naman tayo sa talas-salitaan. Okay. Kung nung nakaraan, yung talas-salitaan natin ay inantas natin yung mga salita batay sa tindi ng kahulugan. Ngayon, ito naman ang gagawin. Piliin ang mga salitang magkakasing kahulugan o magkakaugnay. Piliin ito sa loob ng kahon. Sige, meron ako diyang salita na ibibigay at tutukuyin ninyo ano yung mga salitang magkakasing kahulugan at magkakaugnay doon sa kahon. Ayan, handang-handa na, ang daming papuso, hindi matapos-tapos. Salamat sa inyo. Ayan. Okay, ito yung mga pagpipilian ninyong mga salita sa talas-salitaan natin. At ang una nating talas-salitaan ay naghahalukay. Tingnan ko nga, alin sa mga salita dyan ang kasing kahulugan at may kaugnayan sa salitang naghahalukay. Ayan. Naku, si Brent, tuwang-tuwa, oh. Ayan, si sorry. Ilona, yan, ang dami ng papuso. Naghihintay si Tutor Donna, habang naghihintay. Ba, may sagot na si Lian? Okay. Dalawa o higit pa na kung saan sa palagay ninyo na kasing kahulugan nito at may kaugnayan. Pwede, may nakakita ako dito. Okay, naghahalungkat daw, nagkakalkal, sabi ni Floyd. Okay, sabi ni David, naghahalungkat. Ni John, okay. Sige, may mga nagsabing si Charmaine ay sabi nagkakalkal. Okay, yan, tama kayo. Naghahalungkat at nagkakalkal. Yan ang ibig sabihin o kasing kahulugan ng salitang naghahalukay o salitang may kaugnayan dito. Magaling. Grade 10. Sige, nakaisa na tayo sa ating talas salitaan. Ikalawa na tayo. Sa ating ikalawa,
tumilapon. Pag sinabing tumilapon, ano kaya ang may kaugnayang salita dito o kasing kahulugan nito? Simulan na natin, grade 10. Aba, Kiana, may sagot na. Okay, si Daniel, sabi ni Daniel, naghahalungkat, nagkakalkal, ay, okay, naghahalungkat, nagkakalkal, kanina pa ata iyon. Yan, tumilapon, ano kasing kahulugan? Sabi, number 1 pa yung nabasa ni Tutor Donna. Sabi ni Adrian, tumalsik, ang bilis eh. Tumalsik, lumipad. Sabi, aba, kinuha na niya iba. Gayun din, ang sabi ni Francine, tumalsik. Si Cho, gayun din. Okay, tumalsik, tumalsik. Okay, ba't tumilapon? Pag sinabing tumilapon, sabi nila ay tumalsik. Tama yon. At, okay, lumipad. Magaling, di ba? Okay, yan yung mga salitang may kaugnayan sa ating talasalitaan. Aba, dalawa na ha. Magaling, grade 10. Sunod, ikatlo. Sa ikatlo natin, namayani. Pag sinabi nating namayani, ano kaya ang kaugnayan naman nito? O salitang may kaugnayan dito at kasing kahulugan. Bilang tatlo na tayo, namayani. Ang daming sumasagot. Hanggang ngayon, meron pa rin sumasagot sa bilang 2. Ngayon pa lang nagsisipasok. Yan. Si Jude may sagot na. Sabi ni Jude Michael, nangibabaw na naig. Aba, 2 na ibinigay. Si Argel, ganon din. Si Shane, si Jerlyn, ang bibilis ng mga mata, no? Mahusay. Sige, tingnan nga natin kung tama kayo. Pag sinabing namayani, tama, na naig, at nangibabaw. Yan, magaling. Ika-4. Okay, ayan, very good. Ika-4. Sa ating ika-4, nagtampisaw. Pag sinabing nagtampisaw, ano naman kaya ang salitang may kasing kahulugan nito o may kaugnayan? Okay, lagyan ng bilang ha, para alam ni Tutor Donna kung nasa ang bilang na kayo sumasagot. Okay, magaling. Nagtampisaw, si Mariel, meron ng sagot. Okay, si Charlene, sabi ni Mariel, nagligo. Si Charlene ay nagbabad. Si Denzel, nagbabad din. Sabi ni Ella May, naligo, nagbabad. Okay, ba? Gayon din, si Aileen, may mga sagot na. Si Marceliana, mahusay. O sige, tingnan nga natin kung tama nga ba kayo. Okay. O, yan, nagtampisaw, naligo, at nagbabad. Maari din. Magaling, grade 10. 10, gagaling talaga nyo. Sunod, ika-5 na tayo. Sa ating ika-5 bilang, gugulin. Pag sinabing gugulin, alin naman kaya yung mga salitang may kaugnayan dito? Yan, ngayon pumapasok pa. Sige, bilang 5 na tayo. 10, gagaling. Ayan, si Argel may sagot na. Ang bilis. Sabi ni Argel Rohel, gagamitin, ilalaan. Ba? 2 na. Si Nicole, gayon din, ilalaan, gagamitin. Si John, okay, pare-parehong sagot nila. Si Jerlyn, ang bibilis ng mga mata ninyo at mauhusay. Yan, tama kayo dyan. Gagamitin at ilalaan. May kaugnayan o kasing kahulugan ng salitang gugugulin. Ayan, magagaling. Lahat nakuha ninyo yung mga kasing kahulugan ng ating talasalitaan. Okay, ayan. Sabi ni Tutor Donna, pusuan na ang inyong mga naging kasagutan ngayong hapon dahil tama kayo at mahusay ang inyong ipinakita. Ayan, pusuan na daw. Yan, 5/5 po, sabi ni Jude. Okay, naka 5/5 si Jude. Tingnan natin yung iba. Kung ilan ang nakuha sa ating talasalitaan. Si Baby, 5/5 din. Si John. Okay, ang daming puso. Magandang hapon po, Ma'am Nenet Aniha, sa katutok ngayong hapon. Salamat po. Erwin, 5/5. Si Redsel, ayan. Ang daming 5/5. Talagang matalas na kayo. 10, gagaling nyo talaga. Sunod na tayo. Okay. Yan. Pero syempre, bago tayo magsimula pa at magpatuloy, nais malaman ni Tutor Donna, kumusta ba kayo? Kumusta kayo ngayong hapon? Kayo ba ay masaya? Nasasabik? May tiwala sa sarili o buong tiwala sa sarili? Nag-aalala? Malungkot? Nalilito? Naiinip? Inis? Galit? O sige, gustong malaman ni Tutor Donna,
Kumusta ba kayo ngayong hapon? Ang inyong damdamin ngayong hapon. Gustong malaman ni Tutor Donna, kaya kinukumusta ko kayo. Sige, gusto kong malaman, kumusta ba ang 10 gagaling ko? Ayan. Sabi ni Sanmera, masaya po. Ayan. Pakisabi na rin ang dahilan kung bakit gayon ang inyong damdamin o emosyon ngayong hapon. Ha? Sabi ni Tricia, masaya. Okay, ang daming ni pa pa-smile ni Samera, no? Si Roy, masaya ba? Okay, sabi ni Luhel, okay lang po, masaya. Si Jeriel, masaya. O ba, si Brent, goods lang po. Ang dami, ano? Charmin, masaya. Pakilagay na rin kung bakit kayo masaya ngayong hapon. Ha? Ang gustong malaman ni Tutor Donna, ibahagi natin yan. Okay, ang sabi, dapat ang daming masaya at nakatutuwa na masaya kayo ngayong hapon. Ganon din kasaya si Tutor Donna ngayon. Lalo na't kasama niya kayo. Si Carl, masaya. May papuso pa si Jerlyn, masaya. Masaya at nasasabik, sabi ni Mark Gonzalez. Aba? Nasasabik, sabi rin ni Marjorie. Sabi ni Jude, masaya po ako dahil napaka-produktibo ng aking buong araw. Aba, magaling. Okay, maganda yon. Sabi ni Roy, masaya na may pananabik dahil sa bagong kaalaman na aming matututunan. Sabi ni Roy Lester, di ba? Nakatutuwa na halos ang nakikita ko ay masasaya. Ay, sabi ni Herbie, medyo malungkot, naiinis dahil po mahina po yung net. Okay lang yan, di ba? Sabi nga, maging matyaga pa rin, di ba? Maging mapagpasensya. Ha, Herbie? Okay, masaya, masaya. Puro masaya naman ang nakikita ko. Aba, sabi ni Joshua, kasi masaya daw siya kasi crush ako ng crush ko. Aba, pumapag-ibig Okay, natutuwa si Tutor Donna. Ngayon, napulsuhan ni Tutor Donna ang damdamin ng grade 10 ngayong hapon na halos naman lahat ay masaya at nananabik. At tuwang-tuwa si Tutor Donna sa ganyang damdamin ninyo. Okay. At dahil dyan, aalamin pa rin ni Tutor Donna, ano naman kaya ang reaksyon mo, okay, sa mga pangyayari, sitwasyon, o issue na meron tayo ngayong hapon. Yun naman ang gustong alamin ni Tutor Donna. Kaya dito, reaksyon mo, ipahayag mo. Ayos ba? Aba, meron taga 7 blessedness. Si Andrea Ascan, Mirabete. Hello, magandang hapon sa iyo. Ikaw ay nakikibahagi ngayong hapon. Okay, sige, tingnan natin. Okay, reaksyon mo, ipahayag mo. Nais malaman ni Tutor Donna, ano ba ang reaksyon mo sa mga sitwasyon at mga pangyaring ilalagay dito ni Tutor Donna, ha? Okay, aba, meron na agad, oh. Sige, tingnan natin. Yan. Ano ba ang reaksyon mo pag sinasabing face-to-face class? Tingnan ko nga. Okay. Sabi ni Lionel, may sagot na, nasasabik po sa face-to-face classes. Aba? Oo, no? Yung face-to-face classes, meron na, nasasabik daw si Lionel. Okay, sige nga. Bukod doon, ano pa kaya ang reaksyon mo pag ganyan ang pinag-uusapan? Yung face-to-face class o classes. Yan. Sabi ni Argel, masaya po kasi magkikita na kami ng mga kaklase ko. Sabi niya, isa po ako sa nasasabik, sabi ni Jude Michael, na sapagkat sa March 21, F2F na po kami, Tutor Donna. Aba, okay, sige, masaya si Jude, nasasabik siya. Gayun din si Marinel, nasasabik po at masaya, nasasabik. Sabi ni Julian, puso, okay. Sabi ni Joshua, nalulumbay. Bakit kaya, Joshua? Sige nga, pakilagay mo nga, bakit ka naman nalulumbay? Okay? Face-to-face po ay nakakakaba. Aba, si Charlene, kinakabahan sa face-to-face. Nakakasabik, sabi ni Charis. Tingnan nyo, nakakatawa. Dahil dito, natutukoy ni Tutor Donna, ano-ano ba yung mga damdamin at reaksyon ninyo? Merong natutuwa, merong nasasabik, merong kinakabahan, at siguro medyo natatakot. Okay, at karamihan naman ay nasasabik, di ba? Sige, siguro tunay ngang gustong-gusto nyo ng magkaroon ng face-to-face na klase, no? Okay, sige. Panalangin nating dumating na ang panahong talagang yan na lahat kayo at tayo ay makapagbalik sa paaralan. Dahil tiyako, sabik na talaga ako. Kayo, maging si Tutor Donna. Sige, nakuha na ni Tutor Donna yung reaction ninyo. Sunod,
Tingnan ko naman ang reaksyon ninyo kaugnay sa alitan ng Russia at Ukraine. Tingnan nga natin, ano naman kaya ang damdamin ng 10 gagaling kaugnay sa alitan ng Russia at Ukraine? Okay, meron pa rin sa iba, nasasadik pa rin sa face-to-face class o classes. Okay, si Denzel kinakabahan. Sige, okay, sabi ni Jeriel, pakilagay na rin yung dahilan kung bakit yun ang damdamin at reaksyon nyo, ha? Sabi ni Argel, malungkot po kasi baka maulit-ulit, asa na nawala ng bilis. Nalulungkot po dahil marami ang namamatay dahil sa laban na iyon. Totoo naman, no? John Cedric, maraming apektado, kaya si John Cedric, nalulungkot siya. Okay. Sabi ni Charles, sabi nalulungkot. Si Ninya, sabi ni Ninya, nakalulungkot po dahil may mga taong nadadamay, nasasaktan at nahihirapan. Tunay namang nakalulungkot talaga kapag may mga ganyang alitan. Okay, at hindi pagkakaintindihan lalo na't mga bansa. Malungkot po kasi marami pong nadadamay. Malungkot dahil naglalaban ang dalawang bansa. Oo, mga bansa na kung saan sabi nga malalaki at maaaring hindi lamang sila ang apektado kundi halos buong mundo ay pwede ring maapektuhan sa pangyayaring ito, no? Kaya tunay na nakalulungkot. Yan, napulsuhan na at laman na ni Tutor Donna ang inyong mga damdamin kaugnay sa pangyayaring yan. Nakalulungkot pong makita na may mga nadadamay at may namamatay, sabi ni Asinet, gayon din si Krisha. Okay, pare-pareho ang damdamin ninyo, nalulungkot. Okay, tunay namang nakalulungkot yan. Okay, sige na, tingnan natin. Ikatlo, eleksyon 2022. Ano naman kaya ang damdamin ng 10 gagaling o mga mag-aaral at tulad ninyo sa nalalapit na eleksyon? Okay, ngayon, tingnan ko nga. Okay, sabihin tatlo na tayo, no? Okay, si Marcus Laana nandito rin ng taga Seven Blessedness. Sabali ka na, makibahagi ka na rin sa amin. Okay, sabi ni Lionel Araw, nalilito po, sino po ba ang kalaban at sino ang kakampi? Oo, hanggang ngayon marami pa rin ang nalilito, no? Kaya kailangan alamin natin, okay, at matuto tayong alamin kung sino nga ba ang karapat-dapat, no? Okay, si Denzel, nakakasabik at nakakakaba ba? Kinakabahan si Denzel. Huwag kayo masyadong magkakape, ha? Masyadong kayong kinakabahan. Christian, sabi ni Christian, nakakakaba din. Okay, sabi ni Cyril, masaya po dahil hindi magnanakaw ang susuportahan ko. Mahalaga namang masuri natin ang pagkatao ng bawat kandidato, no? Okay. Pero hindi dahilan ito para mag-away-away ang lahat, no? Okay, ang mahalaga dito ay sabi nga, galang natin at irespeto pa rin ang bawat isa, no? Okay, kung iba man at magkakaiba ang ating mga pananaw at opinyon. Okay, marami ang kinakabahan, marami ang nasasabik, nalilito si Precious. Sabi kung sino po ba ang mas karapat-dapat sa bawat posisyon. Kaya ipagdarasal natin yan, no? Eileen Kalinsagan, akla ng sabi niya, excited sa anong klaseng pamumuno ang mangyayari. Kung sino man yung mamumuno sa atin, ano kaya mga pagbabago. Maraming nasasabik, sabi din, sa bagong upong Pangulo, sabi ni Arjen, ni Daniel. Okay, sabi ni Jerlyn, speechless. Wala siyang masabi. Si Roberto, nakakakaba. Okay, tunay namang halo-halo talagang emosyon na pwede nating maramdaman sa eleksyon na darating. Basta ang mahalaga, okay, ay tayo ay magdasal. Ipanalangin natin na kung sino man yung upo ngayon sa ating darating na mananalo sa ating eleksyon ay yung karapat-dapat at yung may mabuting puso na para sa mga mamamayang Pilipino. No? Ipagdasal natin yan para maalis yung anumang takot na meron tayo. Okay? Sige. Matapos ang eleksyon, nakita ko yung nananabik yung iba, kinakabahan, nalilito pa rin. Okay lang yun. Medyo mahaba-haba pa naman ang panahon. Sige, bilang 4 na tayo. Bakasyon. Bakasyon 2022. Nakikita nyo na ba yung bakasyon 2022 sa inyo? Okay? Okay, sige, tinan ko. Ano kayong damdamin niyo pag naiisip yung bakasyon 2022?
Okay ba? Si Eliza Clarice, nandito rin. Magandang hapon mula sa Pulong, Buhangin National High School, SDO Bulacan. Kaya din si Topasi Germar. Aba, naghihintay, no? Si Tutor Donna. Ayan, sabi ni Argel, sabi niya ay excited po kasi mas maraming oras po sa paglalaro ng ML. Oo, mas marami na talaga, no? Pero huwag kalimutang kumain at huwag pabayaan ang sarili. Nananabik si Nicole. Si Lian, nananabik po syempre. Ha, ha, ha. Aba, may ganun pa eh, no? Okay, masaya si Princess. Si Jude Michael, di na po ako makapaghintay sapagkat ito po isang matagalang pahinga. Okay, mahaba-haba lang, huwag matagalan. Okay, si Biona, sabi niya, nananabik ko, na-excite po kasi bakasyon na naman, yehey. Okay, medyo malapit na, no? Okay, kinapapanabikan na ng bawat isa ang bakasyon na yan, hinihintay na siguro sapagkat makakapagpahinga na rin tayo at makakapag-relax din, no? Pero hanggat meron pa tayong pasok, sabi nga, ay ibigay pa rin natin at syempre, magkaroon at ituon natin yung atensyon natin dito. Ayan, maraming nasasabik, maraming natutuwa, okay, at masaya. Okay, nakatutuwa naman. Sobrang masaya po, sabi ni Adrian. Yan ang mga damdamin nila, nakatutuwa kayo. Okay, sunod, tingnan natin. Okay, wala na pala. Yun, ibig sabihin, nakita na yung tutor doon ng inyong mga damdamin. Alam nyo ba na higit na magiging malinaw ang inyong pagpapahayag at ang inyong damdamin kapag gumagamit tayo ng iba't ibang ekspresyon? Ituturo ngayon ni tutor doon na ano-ano ba yung mga ekspresyon na pwede nating gamitin o pwede ninyong gamitin upang higit na maging malinaw at higit na maging maayos ang ating pagpapahayag ng damdamin natin at ng ating layon. Okay. Sabi nga, alam mo ba, okay, yan yun. Meron tayong mga ekspresyon na nagpapahayag ng layon o damdamin. Kasi kanina, ipinahayag niyo yung mga damdamin ninyo, no? Ngayon, ituturo natin, ano ba yung mga pwede pa nating gamitin kaugnay sa tinatawag nating pagpapahayag ng damdamin. Ito daw yung mga ekspresyon na yan. Una, okay, pwede tayong kapag tayo ay nagpapayo at nagmumungkahi, sa pagpapayo at pagmumungkahi, pwede nating gamitin ang mga okay, pahayag na kung ako ikaw, pwede yan. Dapat kung ako ikaw. Okay, pwede rin ano kaya? Okay, ikatlo, mas siguro makabubuting higit na inaakala kong mas. Tingnan natin kung paano ginamit sa pangungusap ha. Kung ako ikaw, mas gugustuhin kong sumama kaysa maiwan. Okay, nagbibigay ito ng payo o mungkahi, no? Ano kaya kung umuwi ka muna sa inyo? Ayan. Mas makabubuti sa iyo ang magpahinga. Magpahinga muna, yung mas nagsasaad ng pagmumungkahi. Siguro makabubuting baguhin mo ang iyong pag-uugali. Yan, nagpapayo, nagmumungkahi din yan. Higit na mabuting makinig ka sa mga magulang mo. At inaakala kong mas makabubuting pag-isipan mo muna ang lahat bago mo gawin. Yung mga salita, okay, at mga parirala na nakaitim, yan yung mga ekspresyon na pwede ninyong gamitin para mailahad ninyo na kayo ay nagpapayo o nagbibigay ng mungkahi. Ba? Malinaw ba? 10 gagaling? Ayan, may papuso pa. Okay, salamat. So kapag tayo ay nagbibigay ng pagpapayo at pagmumungkahi, yung mga ekspresyon na yan ang pwede ninyong gamitin. Okay? Sige, una yan ha. Ikalawa, ito pa. Kapag tayo ay nag-aanyaya o nag-iimbita o nanghihikayat, ito rin yung pwede naman ninyong gamitin. Yan, halika. Gusto mong sumang-ayon? Pwede. Inaanyayahan. Halika, tingnan mo, ito'y napakaganda. Di ba nag-aanyaya? Okay, naku, walang katapusan ng papuso ninyo, mahusay. Salamat. Gusto mong sumang-ayon sa aking paniniwala? Okay, ito ay nangihikayat o nangiibita rin, no? Pwede ka bang dumalo sa pagpupulong bukas? Yan. Inaaniyahan kitang suriin ang mga bagay-bagay. Lahat ng mga salitang nakaitim ay mga ekspresyong nagpapahayag ng pag-anyaya o panghihikayat. Okay? Sige. Para sabi nga, malinaw ninyong mailahad ang inyong damdamin at ang inyong layunin. Okay, pangalawa pa lamang yan. Meron pa tayong pangatlo.
Sa ikatlo natin, nagbibigay ng babala na may kasamang pananakot. Ito daw yon. Huwag kang magkakaila, kung hindi, lagot ka sa akin. Diba? Yung salitang lagot ka, okay, nagbababala pero may pananakot. Malinaw dun, yung layunin mo, magbabala. Okay, kaya may kasamang pananakot, no? Okay, sumunod. Kung hindi ka tatahimik, pupulutin ka sa kangkungan. Pupulutin sa kangkungan talaga no? Okay, may babala yan, binibigyan ka ng babala. Okay, at sabi nga, pero may halungang pananakot. Yan. Okay, sumunod, ito naman yung mga babala na may kasama namang pag-aalala. Hindi yan puro pananakot. Una, delikado yan. Mag-ingat ka. Yung mag-ingat ka dyan ay salitang nagpapahayag o parilalang nagpapahayag ng babala at pag-aalala. Sunod, dahan-dahan lang, kumapit ka. Parang pagmamahal lang no? Kumapit ka, yon sabi daw. Okay, yung kumapit ka, nagpapahayag ng pag-aalala, di ba? Okay, pero nagbibigay pa rin ng babala. O ikatlo na yung expression natin, ha? Okay, at depende kung ano yung layunin. Ika-apat na tayo, panunumpa o pangangako. Sa ating panunumpa o pangangako, ayan, pangako, magpapakabait na ako. Ayan, meron salitang pangako, balinaw naman yon. Sumpaman, hindi kita niloloko. Yan, madalas tayo niyan pag gusto nating paniwalaan tayo. No? Sumpaman, pangako man. No? Diba? Sunod, itagha mo sa bato, pati yung bato. Gamitin para lang maipahayag yung ating panunumpa at pagsasabi ng totoo. Diba? Okay, at hindi kita binibiro. Tamaan man ako ng kidlat. Hindi kita binibiro. Okay, sige. Lahat ng yan, nagpapahayag naman ng panunumpa o pangangako. Okay? Sige. Apat na tayo. Panglima, pagsang-ayon at pagsalungat. Tama, mahusay ang estratehiyang ginamit niya. Yung salitang, yung tama doon, nagpapahayag ng pagsang-ayon. Ganyan din ang aking palagay. Yun. Okay, mali ang iyong paninindigan. Ito naman nagpapahayag ng pagsalungat. Walang magandang maidudulot ang paninigarilyo. Yung salitang wala, nagpapahayag ng pagsalungat. Okay, ikinalulungkot ko, ngunit di ka magtatagumpay kung sarili mo lamang ang iyong iniisip. Yan, yung ikinalulungkot ko. Ayan, nagpapahayag ng pagsalungat. Diba? Okay, o hindi pagsang-ayon. Naunawaan ba yung mga ekspresyon na pwede nating gamitin para higit na maging malinaw ang ating pagpapahayag ng layunin natin at damdamin? Sige nga, papuso nga dyan. Kanina ko pa nakikita yung mga papuso ninyo eh. Talagang napaka-aktibo. Tuwang-tuwa ba talaga ang 10 gagaling? Okay, pero yung mga pahayag daw at ekspresyon na yan, pwede nating hatiin o hanayin okay, sa mga sumusunod. Mga salita o parirala, matalinghagang pananalita, pangugnay at patanong. Yan. Ito yung mga naririto ay nagsasaad ng mga salita, okay, o ekspresyon na binubuo ng mga salita o parirala. Sumunod na mga hanay ay yung mga matatalinghagang pananalita at yung ikatlo ay yung pangugnay at yung ikaapat na column ay yung patanong o tanong. Okay? So, pwede namang mahati yung iba't ibang ekspresyon. Kung gayon, marami tayong pwedeng gamiting ekspresyon sa pagpapahayag ng layunin at damdamin natin upang higit na maging malinaw na maiparating natin sa ating kausap ang ating nais na ipahayag. Okay? Okay, kung gayon, tignan ko nga kung naunawaan ng 10 gagaling ang ating naging talakayan. Gusto kong malaman, ngayon ay natutuhan ko, ngayon ay naisip ko, ngayon ay naramdaman ko, at ngayon ay ipinapangako ko. Dugtungan na nga ng 10 gagaling ang ating naging talakayan para malaman ni Tutor Donna kung ano ang natutuhan, naisip, naramdaman at ipinapangako ng 10 gagaling na may kinalaman sa naging talakayan natin ngayong hapon. Yan, ang daming papuso, no? Sige, okay, tunay nga. Tingnan nga ni Tutor Donna yung mga puso na yan sa natutunan ngayong hapon. Okay, lagumin natin, dugtungan ninyo ito. Natutuhan ko, anong natutuhan? Naisip, naramdaman, habang naghihintay si Tutor Donna. Salamat sa inyong mga papuso.
Nais na malaman ni tutor doon ang inyong mga kasagutan. Okay, para sa ating, okay, naging talakayan ngayong hapon. Ayan, ang daming papuso, puro puso. Okay, pinagpawisan na si Marl. Anong natutuhan natin ngayong hapon? Okay, dugtungan na lamang natin yan. Okay, sige, tingnan ko nga. Ano ang natutuhan, naisip, naramdaman at ipinapangako ng grade 10? Ayan, sabi ni Roy Lester, natutuhan ko na karamihan sa mga tao sa mundong ito ay gumagamit ng iba't ibang ekspresyon o may mga iba't ibang ekspresyong ginagamit. Magaling, Roy. Sabi ni Marl, natutunan ko pong ganun ba? Okay. Huwag lamang kopyahin yung sagot ng iba, no, Marl? Ang mahalaga ay matuto din tayo, no? Okay, matutong mag-isip at matutong magsuri. Okay? Sabi ni Jerlyn, natutuhan ko ang iba't ibang uri ng ekspresyon. Magaling, Jerlyn. Sabi ni Miles, ngayon ay napatunayan ko na magagaling ang aking mga mag-aaral sa grade 10 Filipino. Aba, siguro guro ito si Ma'am Miles. Sige po. Sabi ni Tricia May, ngayon ay pinapangako ko na tatandaan ko ang lahat ng inyong tinuturo, Tutor Donna. Aba, salamat, Tricia. So, okay, sabi ni Precious, natutuhan ko ang limang mga ekspresyon sa pagpapahayag ng layon o damdamin. Okay, sabi ni Luhel, natutuhan ko ang paggamit ng nagpaggamit ng ekspresyon. Si Charlene Joy, ngayon ay natutuhan ko ang tungkol sa mga iba't ibang ekspresyon. Okay, magaling. Sige, matapos ang natutuhan, meron pa ba bukod sa natutuhan? Naiisip kaya, naramdaman? Okay, sabi ni Jude Michael, natutuhan ko na ang pagpapahayag ng sariling damdamin o ekspresyon sa isang bagay, naisip ko ng pagpapahayag ng damdamin o ekspresyon ay mahalaga upang mas maipahayag natin ang nais nating iparating, nararamdaman ko ang kasiyahan sa ating balitaktakan ngayong hapon. Ipinapangako ko na ako'y gagamit ng ekspresyon upang maipahayag ng maayos ang damdamin sa isang usapan. Magaling, Jude. Ang husay talaga ni Jude. At ng mga 10 gagaling, napakadami niyo pa dito. At upang malaman ni Tutor Donna kung tunay niyo ngang naunawaan, natutuhan. Okay, ang ating naging talakayan. Okay, ito ang ating pagsasanay. Piliin ang mga pahayag na nagpapakita ng ekspresyon sa pangungusap at saka tukuyin kung anong ekspresyon ang ginamit. Ito ba ay pag-anyaya o pag-imbita, pagbibigay babala, panunumpa o pangangako, pagpapayo o pagmumungkahi, pagsang-ayon o pagsalungat. Sabi ni Precious, ipinapangako ko na gagamitin ko ang aking nalalaman ngayong araw. Magaling, Precious, salamat sa iyo. Gayon din si Lohel. Isa sa isip ko ang aking natutunan. Magaling. Sige, dito na tayo sa ating pagsasanay. Tukuyin kung anong ekspresyon ang ginamit, gayon din kung ano ang ipinapakitang ekspresyon nito. Okay? Sige. Unang bilang na tayo. Kung ako ikaw, kaibigan, maniniwala ako sa iyong magulang sapagkat hindi sila maghahangad ng mali o ng masama para sa iyo. Tingnan nga natin, ano yung ekspresyong ginamit dyan at anong uri ito ng ekspresyon. Sige, unang bilang, tingnan nga natin. Yan, sige, mahusay. O, malapit na. Okay, nag-iisip. Ito na nag-iisip. Okay, sabi ni John Cedric Junio, pagpapayo. Sabi ni May, may ipinapangako pa rin. Sumasagot, lahat ng itinuro. Piliin yung ekspresyon. Piliin ninyo yung ekspresyong ginamit at saka ibigay yung nasabing uri ng ekspresyon. Kung anong uri ito ng ekspresyon. Tama naman, makita ko puro pagpapayo. Ano yung ginamit na ekspresyon dyan na nagpapahayag ng pagpapayo o pagmumungkahi? Tingnan nga natin. Okay, tama sila, no? Okay, tama kayo dyan. Okay, una, kung ako ikaw, tama, yan yung ekspresyon. Sabi ni Jude, magaling. Okay, tama yung sagot ni Jude, kompleto. Okay, ito ay pagpapayo o pagmumungkahi. Tama naman yung iba, pero ilagay kung ano yung ekspresyon. Magaling, tama naman ang mga sagot ninyong lahat. Mahusay. Then gagaling nyo talaga. Ikalawa, hindi tamang sabihin na tapang lamang ang puhunan sa pagiging bayani. Naku, kulang na tuldok doon. Okay, tingnan nga natin. Ano kaya ang
Nalagyan na ng namali ng pindot. Ano kaya ang ekspresyong ginamit at anong uri ito ng ekspresyon? Ikalawang bilang na tayo. Yan, sa ikalawang bilang, tingnan natin. Okay, tama kung ako ikaw. Ngayon pa lang pumapasok ang inyong mga sagot, no? Hindi tamang sabihin na tapang lamang ang puhunan sa pagiging bayani. Okay. Yan. Bilang dalawa, tingnan natin, may sagot na si Jude. Ang bilis ni Jude, ha? Hindi tamang sabihin, sabi niya, pagsalungat daw. Tingnan nga natin ang iba. Okay. Yan, sabi ni Kathleen, gayon din. Tama rin ang sagot, oh. Okay. Sige, tingnan nga natin kung tama. Yan, hindi tamang sabihin, ito ay pagsang-ayon o pagsalungat. Very good. Kasi may salitang hindi, no? Okay, ikatlo na tayo. Ikatlo, maghinay-hinay ka. Ika'y mapapahamak sa matalim mong pananalita. Tama yung mga sagot ninyo, ngayon pala pumasok. Ikatlo, maghinay-hinay ka, ika'y mapapahamak sa matalim mong pananalita. Ano kaya ang ekspresyon ditong ginamit at anong uri ng ekspresyon? Okay? Sige. Ang tamang sagot ay, taghihintay si Tutor Donna sa bilang 3. Okay, may pumapasok pa rin ng bilang 1, no? Yan, si Miriam may sagot na. Maghinay-hinay ka. Sabi niya, pagpapayo daw. Si Tricia, sabi ni Tricia yon. Okay. Sabi ni Daniel, gayon din, maghinay-hinay ka, pagpapayo. Si Kathleen, ganon din. At pumasok na yung mga sagot nila. Ang sagot, tama, maghinay-hinay ka. At pagbibigay, babala. Sabi, maghinay-hinay ka. Ika'y mapapahamak. Ito ay nagbibigay ng babala, no? Okay. Medyo mayroong pagkakamali doon sa ilan, no? Okay, okay lang yan. Okay, sunod, ika-4. Pangako, di na ako gagawa ng ikapapahamak ko. Pangako, hindi na ako gagawa ng ikapapahamak ko. Sige nga, bilang 4, tingnan natin ano nga ba ang ginamit na ekspresyon at ang tinatawag nating uri ng ekspresyong ginamit. Okay, tama kayo dyan, Desiree. Okay, Charis. So, yan. Sige, pang-4 na tayo. Sige, ngayon pa lang pumapasok ang mga sagot, no? Sa bilang 3. Okay, pero may sumagot na sa bilang 4, si Heather. Ang sabi niya, pangako. Okay, pangangako, si Redsel, gayon din. Aba, okay. Pumasok na mga sagot. Halos pare-pareho ang tamang sagot. Okay, ang sagot ninyo, pangako. Okay, di na ako gagawa. Panunumpa o pangangako. Yan. Okay, tamang ekspresyon na. Ika-5 na tayo. Inaanyayahan kitang mataman akong pakinggan. Okay, ano kaya ang tamang sagot? Ano ang ekspresyon dito? Inaanyayahan kitang mataman akong pakinggan. Okay, bilang 5, may sagot. Tama yung mga sagot. Si Mark Daryl, John Philip. Okay, ngayon lang pumasok si Abigail. Okay, si Roberto. Yan. Sa bilang 5, sumagot na rin si Jude. Ang bilis si Jude. Inaanyayahan kita, sabi ni Jude. Gayun din si Miriam. Okay, si Crystal. Tama yung mga sagot ninyo. Okay, ang sagot ay inaanyayahan kita. Okay, at pag-anyaya o pag-iimbita. Ayan. Tingnan nga ni Tutor Donna kung ilan na ang inyong naging kasagutan. Okay, tingnan nga ni Tutor Donna kung ilan ang tamang nakuhang sagot. Tingnan nga. Okay, tingnan ni Tutor Donna. Okay, may panimula, may yan ha. May ibinigay na ni Tutor Donna ang kanyang, okay, palipad halik sa inyo. Dahil nakita ba ni Tutor Donna, batay sa sagot ninyo, natumpak at tama ang inyong mga kasagutan. Si Herbie, 5/5. Si Miriam, ganun din. Si Jude, papuso, mukhang daming puso. 5/5. Si Precious, okay, ang dami. 5/5 po, sabi ni Jewel. Mahusay, magaling. Ng 10, gagaling nyo. Okay, yan ang papuso ni Tutor Donna. Tuwang-tuwa si Tutor Donna sa inyo at tunay na naunawaan ninyong ating naging talakayan. At dahil dyan, sabi nga, laging subaybayan ng Junior High School Filipino ha, tuwing Miyerkules ng hapon. Okay, gayon din, huwag kalimutang i-like, okay, subscribe at i-share yung ating Facebook page sa DepEd Itulay at mag-subscribe sa DepEd Itulay sa YouTube. Okay, ang inyong komento ay mahalaga, kaya pwedeng i-scan ang QR code na yan.
At syempre, diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon. Gagaling nyo talaga. Maraming salamat. Paalam!